Ano ang mabuting plano ng Diyos sa mga tinubos niya sa pamamagitan ni Kristo? Buhat po sa ating teksto. Ito po, may tatlong bagay po akong bibigyan ng diin. Una, ang plano po ng Diyos ay mamuhay tayo sa buhay na pag-asa ng pagpiling sa Diyos sa langit. Sa kabila po ng mga mahirap na pangyayari, lalo na nga, at marami nga po ang haharapin pa tayo mahirap na pangyayari, kailangan po natin ng pag-asa. Di po ba? Yung po pag-asa na yan na magsusustain sa atin para mag-go through tayo sa mga challenges, sa mga problems na yan. At yung pag-asa na yon na hindi lang dito sa lupa matatapos ang ating buhay. Tayo po ay may langit na tinatanaw. Kaya nga po sabi muli, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa. Amen. Living hope po sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Yun po yung unang picture ng nais ng Diyos na tayo mamuhay. Meron na tayong there. Di ba? Yun po yung ating ultimate there. Ang makapiling ng Diyos. Hindi lang po pandito sa lupa yung ating mga goals dapat. Meron, ang tinatawag po namin yung transcendent there. Ibig sabihin, isang bagay na doon mo lang makakamay pagkakapiling ka na ng Diyos. Pero habang tayo ay wala pa doon, meron tayong mga there, mga goals dito sa buhay bilang mananampalataya. Unti-unti tayo kung mahubog sa wangis si Kristo. At kasama po doon sa path na yon yung mga pagsubok na talagang inilalagay ng Diyos intentionally ang iba, although yung iba hindi, dahil mga tukso, hindi galing sa Diyos ang tukso, pero yung mga pagsubok ay natural po na paraan para hubugin ang ugali ng mga tao. Lalo na para maging katulad ni Kristo. So, yun po yung una, hope. Living hope. Sabihin po natin, buhay na pag-asa. Yan, tandaan po natin yan. Yan po ang ating dapat mga tandaan sa ating pamumuhay. Mayroon po akong picture papakita. Ano ba nangyari nung tayo maligtas? Dito tayo. Tayo isilang na muli. Siyempre, sinilang tayo. Kaya sabi po doon, tayo isinilang na muli sa isang bagong pag-asa. Born again. Dahil si Jesucristo ay muli rin nabuhay, nagkaroon tayo ng bagong pag-asa. Ang tawag po doon, nung tayo po ay maligtas, sa una tayo manampalataya ay justification, salvation. Tayo po ay napawalang sala. Hindi na tayo parurusahan sa impyerno. Ang ibig sabihin nun, freed from the penalty of sin. Napatawad na tayo. Hindi na tayo guilty dahil kinuha ni Jesus Christ yung parusa para sa ating mga kasalanan. Okay po ba yun? Yeah. At that moment, ligtas na po tayo doon sa kaparusahan ng kasalanan. Pero ang ating buhay ng kaligtasan ay may stages. Ngayon, ang buhay natin pagkatapos ay tinatawag na sanctification, salvation. Patuloy po tayong inililigtas ng Diyos saan? Sa kapangyarihan ng kasalanan. Para tayo po ay hindi maalipin ito. At ang tawag ito, so tayo saved, born again, adopted, child of God, yung pong ating mga status ngayon. And then tayo set free gift of God, yung mga kaloob ng Diyos sa atin, lalo na ang Espiritu Santo. All my sin is forgiven, saved from the consequences of sin, death, hell, hindi na tayo pumunta sa impyerno. Receive the Holy Spirit, reborn as a child of God, born into a new family, the church. Kasama natin ngayon, at accredited righteousness through Christ. Tayo po naging matuwid na sa harapan ng Diyos. Hindi po dahil sa tayo hindi nagkasala, kundi yung katuwiran ni Kristo. Kaya po tayo ay makakapasok sa langit. Dahil wala naman po kasalanan papasok sa langit, di ba? Kinuha ni Kristo ating kasalanan, kaya po tayo makakapasok sa langit. Okay? Citizenship change. Now a citizen of heaven. Die to this world. Yun po yung mahalaga din. Dapat din po i-claim natin tayo namatay na para sa sanlibutan ito. Hindi na tayo obligado para sa sanlibutan ito. War between the flesh and the spirit begins. Yun pa rin. Meron po tayong pakikipaglaban. Bagaman tayo bago na, at kasama po yan sa pagbubog ng Diyos sa atin dahil ang ating lumang pagkatao, na tinatawag na laman, yung tendency na magkasala, mag-rebel sa Diyos, ay dyan po tayo nakikipag-battle sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Holiness is expected and is possible. Inaasahan ng Diyos na meron na po tayong tinatawag na positional holiness. Yung kabanalan ni Kristo.
Pero iba po yun sa practical holiness. Yung ating pang-araw-araw na actual nating pagsasagawa ng kabanalan, kapag-ugnayan natin sa ating kapwa-tao. At yung tunay na kabanalan na tayo ay nagtatagumpay sa kasalanan. Di ba? Abundant life begins, flesh is still alive. So, sabihin, yan po yung kalagayan natin. Yan ang here natin, no? Na kailangan natin mag-improve and no longer a slave to sin. So, sabihin, kung hindi na tayo alipin, alam natin may battle tayo dahil nais pa rin tayong alipinin ng buhay ng makasalanan. Yun po yung sanctification, salvation. Sabihin, patuloy tayong pinupurify through the Word of God and through the Holy Spirit habang tayo sumusunod sa Kanya, habang tayo nagpapasako. Kaya sabi sa ni Apostle Pablo, walk by the Spirit and you shall not fulfill the desire of the sinful flesh. Kaya meron po tayong contribution doon, mga kapatid. Dito po sa una, tayo mananampalataya, yung kaligtasan natin galing kay Kristo. Pero dito po sa process nito, ito yung buhay natin ngayon, habang hindi pa dumadating ng Panginoon, meron po tayong kooperasyon. Hindi po automatic tayong lalago sa pananampalataya, mga kapatid. Kailangan po natin mag-submit sa Diyos. At talagang i-avail ng ating sarili sa mga bagay ng paglago, kagaya ng pag-Bible study, mga trainings, pagsama sa ministry. Hindi po tayo automatic na lalago. No? Sabi ko nga, parang katulad yan ng parang sa escalator, di ba? Nakasakay na kayo ng escalator. Parang ang ating paglago sa buhay Kristiyano ay ganito. Parang ang umakit sa escalator, pero yung pababang escalator, hindi yung pataas. Kaya mas mabilis ka umakit para marating mo yung dulo kasi the more, kapag tumigil ka, bababa. Nakuha niyo po, ibig sabihin, wala pong sinatawag na stagnant na Christian. Either you are growing or you are regressing. The moment na hindi po tayo naging alerto sa ating paglago, sa ating pagtatapat sa Diyos, tayo po ay patuloy na bumababa at parang unti-unti nawawala na uli yung ating mga nalalaman. Hanggang sa tayo nahulog sa kasalanan. So, yun po mga kapatid, picture ng ating buhay kay Kristo. And then yung sabihin natin, ending part ng ating kaligtasan, of course, sa pagdating niya ng ating Panginoon sa Kristo, either pag tayo namatay na, yung pagbabalik niya, tayo po i-glorify niya. Glorification, salvation. So, in a sense, tatlong stages po. Justification, salvation, and then ito process natin, dapat tayo magbuhay, sanctification, salvation. And then pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, tayo po ay i-glorify, isasama na sa Kanyang kaharian. Doon, we will be freed from the presence of sin. Ang sanctification po, we are being freed from the power of sin. Pero may cooperation po tayo doon. Doon sa una at uli, ang Diyos lang po ang may say doon. Kaya ngayon, naririto tayo, naghihintay pa tayo, bago tayo makapunta sa langit, kailangan pong meron tayong gawin, mga kapatid, na bahagi natin at walang iba kundi yung paglilingkod sa Diyos. Di ba? Ang ipaglingkod ng ating buhay, ano pa ba ang pwede nating gawin na makabuluhan para sa ating Panginoon at para pagharap natin sa Kanya, hindi tayo mapapahiya? Di ba? Yung sabihin natin sa Kanya na ginugol natin ang maayos yung mga kaloob na pinagkaloob niya sa atin. At hindi natin sinayang ang ating oras sa mundong ito, maging yung mga kayamanan, treasures and talents na pinagkaloob niya na para sa Kanya. Dahil lahat po tayo magbibigay sulit sa Diyos. Di ba? Yun po yung sa glorification na yun, may part po doon na tayo haharap sa Diyos. Sa hukuman ni Kristo upang magbigay sulit ng ating buhay. Kung ginawa natin, mabuti man o masama, kung tayo ay nasa sa katawan pa. Yun po yung picture. Yun po yung there natin na kailangan pinaghahandaan po natin ngayon. At napakahalaga siyempre po ng salita ng Diyos para tayo hubugin. Pangalawa,